Ibinasura ng House Justice Committee ang mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yes, Jiggy, sa botong 42 na pabor, isa nga yung tutol at isa yung nag-abstain, idineklara nga insufficient in substance yung unang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yung tinalakay kahapon na reklamo ni Attorney Andre De Jesus at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Samantala, yung madugong pinagdebatihan ngayong araw ay yung reklamo ng Grupong Bayan at Makabayan Bloc. Natalo yung mosyong ideklara itong sufficient in substance sa botong 7 na pabor at 39 na tutol. Dismayado yung grupong Makabayan Bloc sa kinalabasan nga ng botohan. Tila nag-abogado umano para sa Pangulo yung mga kapwa nila kongresista. Narito ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Nasa batayan na yan ay sufficient in substance ang complaint at dapat tumuloy sa susunod na yugto. Dito pa lamang pasasagutin ng Pangulo at dito pa lamang dapat pag-usapan kung sapat ba ang ebidensya at sapat ang batayan ng impeachment. No? So malinaw po, mukhang desidido talaga ang komite na patayin na sa yugtong ito pa lamang ang complaint. At Marian, ano ang sagot ng Justice Committee sa pahayag na yan ng Makabayan Bloc? Jiggy, tinanggi nga ng House Justice Panel yung isyong nag-abogado umano para sa Pangulo yung ilang kongresista. Giniit din nila doon sa mga nagsasabing minadali yung proceedings na walang railroading o paspasang naganap. Binigyan daw nila ng sapat na panahon na himayin nga yung dalawang reklamo. Dapat din daw base sa personal knowledge o authentic records yung mga reklamo, bagay na hindi umano na ilatag sa impeachment complaint. Pakinggan natin itong paliwanag ni House Justice Committee Member Joel Chua. Hindi naman po pag-aabogado sa presidente. Bagkus, pagbibigay po ng opinyon, paliwanag kung paano tignan yung mga pagtanggap ng ebidensya. At dahil dyan, ibig sabihin nito ay patay ng impeachment laban kay PBBM. Marian. Hindi naman, Jiggy, kahit pa dineklarang sufficient in form pero dineklarang insufficient in substance yung mga reklamo, ibig sabihin ibinasura ang mga ito sa committee level. Pero paglilinaw nga ng House Justice Committee, hindi pa tuluyang patay ang impeachment laban sa Pangulo dahil sa Lunes po, February 9, mag-o-approve nga yung committee report at pag-transmit nito sa plenaryo, doon pa lang pagbobotohan ng lahat ng mga kongresista kung kakatigan nila ito nga naging desisyon ng komite o hindi. Kailangan kasi ng 1/3 ng plenaryo o 106 na boto ng mga kongresista na papaboran ito para tuluyan ito mabasura. Narito ang paliwanag ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. When taken up in the plenary and when reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. So to your question, I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Nagpasalamat naman ang palasyo matapos ibasura ng komite ng Kamara ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, nakarating na ba mismo sa Pangulo ang naging botohan sa Kamara? Yes, Gigi, pinagbigay alam na nga kay Pangulong Bongbong Marcos yung naging resulta nitong botohan tungkol doon sa kung sufficient nga ba in substance etong dalawang impeachment cases na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, natuwa ang Pangulo dahil sa development na ito at sa naging boto ng mga mababatas dito sa impeachment complaint laban sa kanya. Mulat sa pool naman daw kasi ay tiwala ang Pangulo na walang merito, walang basihan para
para mapa-impeach siya mula sa Malacanang dahil una sa lahat, wala naman daw siyang nilalabag na anumang batas at wala raw siyang ginagawang masama para maging basehan para mapatalsik siya mula sa pwesto. Bagamat sinabi nga ng ilang kongresista na hindi pa maituturing na talagang naibasura ng tuluyan itong impeachment complaint laban sa Pangulo, sinabi ni Yuse Castro na tingin nila ay panahon na para mag-move forward dahil ang gusto daw ng Pangulo ngayon pagtuunan na ng pansin yung issue ng ekonomiya sa Pilipinas. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. So maraming salamat po dyan at sa ngayon po, tutok po ang Pangulo sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Kaya sabi po niya, let's move forward. At Maricel, nasubaybayan daw ba ng Pangulo ang pagdinig sa House Justice Committee? Well, Jiggy, ang kwento ni Yuse Castro, hindi ito personal na napanood ni Pangulong Bongbong Marcos habang ginagawa yung deliberasyon ng Committee on Justice tungkol sa kanyang impeachment dahil meron daw itong dinaluhan na isang private meeting, meron din daw siyang pinuntahan na isang event. Gayunman, sila na raw yung nagbigay impormasyon kay PBBM kung ano nga yung nangyari pero makikita naman daw na tiwala si PBBM na walang patutunguhan itong impeachment complaint kasi kung makikita natin, Jiggy, wala rin namang inanunsyo ang Malacanang na bumuo na ng legal team ang Pangulo para panghawakan itong kaso na isinampalaban sa kanya. Of course, nariyan din yung batikos ng ilang mga kritiko na kaya naman tiwala itong si PBBM pagdating dun sa impeachment cases laban sa kanya dahil puro mga kakampi niya yung mga miyembro ng House of Representatives. Pero pinabulaanan niya ng Malacanang. Sinasabi nila hindi raw sinubukan na impluwensyahan ng Pangulo kung ano man yung mangyayari dito sa proseso ng impeachment. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Hindi lang po katotohanan yan dahil po kahit po ang iba na hindi lang po talaga supporter ng Pangulo ay nagsabi po na talaga pong mahina at wala pong merito ang nasabing complaint. Nandiyan po yung iba mga lawyers po. Maricel, kailan daw ulit magpapakita sa publiko o lalabas ng Malacanang ang Pangulo? Jiggy, base doon sa media advisory na ibinigay sa atin ng Malacanang, merong aktibidad si Pangulong Bongbong Marcos bukas dyan sa may San Juan at meron din siya dyan sa may Pasay. Parehong mangyayari yan bukas, araw ng Huwebes. Kung matutuloy ang pagdalo ni PBBM dyan sa dalawang events na yan, yan ang unang beses na magpapakita ang Pangulo sa publiko mula nang ma-diagnose siya ng diverticulitis noong nakaraang linggo. Mahigit 1 week na kasi mula nang ma-diagnose siya at dalhin siya dyan sa St. Luke's Hospital at mula noon puro mga events lamang sa loob ng Malacanang yung kanyang dinadaluhan. Pero ngayon, meron na silang inilatag na mga schedule bukod dun sa mga gagawin niya bukas. Meron na ring nakalatag na isang public event sa darating na Biyernes dyan naman sa Maynila at sa Makati. So ang aantabayanan natin ay kung ano na nga ba ang itsura ng Pangulo oras na makita natin siya ng personal. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Madam Chair, good morning. Matapos kong masusing suriin ang impeachment complaint na inihain ni Lisa Largosa Masa et al. Laban kay Respondent President Ferdinand Marcos Jr., malinaw sa akin na ang reklamo ay sufficient in substance. Batay sa pamantayan ng prima facie sufficiency. Linawin natin, hindi pa natin hahatulan ang Pangulo. Ang tanong lamang ngayon na ito, kung mapapatunayang totoo ba ang aligasyon, may nagawang impeachable offense ba ang Pangulo? Ang sagot, oo. Ang reklamo ay hindi puro opinyon o konklusyon. May malinaw, tiyak at verifikableng mga katotohanan. Isang malinaw na halimbawa, ang malubhang kapabayaan ng Pangulo sa pagpayag na salaulain ang pambansang budget ng kanyang mga kaalyado. Daan-daang bilyong piso ayon mismo sa reklamo. Pinayagan ang insertions, diversions at manipulasyon. At sa kabila nito, nilagdaan at ipinatupad ang paglalabas ng mga pondong ito. Ayon sa reklamo, pinahintulutan at nilaglaan ng Pangulo ang paglalabas ng bilyong pisong unprogrammed appropriations, mga pondong walang tiyak na pinanggagalingan na ginamit umano sa ghost projects, substandard infrastructure projects at maanumalyang flood control. Hindi ito simpleng pagkukulang. Ito ay systematic acts na tuwirang pumapasok sa betrayal of public trust. Ang reklamo rin ay malinaw na nagsasaad
na pinayagan ng Pangulo ang paggamit at pag-divert ng pondo mula sa PhilHealth, PDIC at Foreign Assisted Projects Appropriations na nagdulot ng malalaking pagkaantala sa mga flagship projects ng ating bansa. Metro Manila Subway, PNR Elevated Rail at iba pa. Ang epekto nito, bilyong-bilyong pisong nawala dahil sa commitment fees, penalties at price escalation. Ito ay tunay na perang nawala, tunay na oportunidad na nasayang at tunay na pasaning ipinapataw sa mamamayang Pilipino. Ang reklamo ay malinaw na sumasagot sa mga batayang tanong. Sino ang gumawa? Ang Pangulo. Ano ang ginawa? Pinayagan at nilagdaan ng budget, manipulation at anomalous releases. Kailan? 2023, 2024 at 2025 GAA. Paano? Sa pag-aproba ng releases at kabiguang pigilan ang diversion ng pondo. Higit sa lahat, may direktang ugnayan ang mga gawain ito sa impeachable offense na betrayal of public trust. Ang mga aligasyon ay grabe. Tinatamaan ang public interest, sinisira ang constitutional order at winawasak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kung mapapatunayang totoo ang mga ito, may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Iyan lang ang dapat nating pagpasyahan sa yugtong ito. Dapat bigyan ng pagkakataon ang mga nagrereklamo na magharap ng mga ebidensya, magsumite ng mga sworn statements at mapatunayan ang kanilang mga aligasyon. Kasabay nito, dapat ding bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ito ay hindi pag-uusig. Ito ay due process. Ito ay justisya para sa nagrereklamo, para sa Pangulo, at higit sa lahat, para sa mamamayang Pilipino na may karapatang malaman, pinabayaan ba? May ginawa bang kasalanan? Pinagnakawan ba tayo? Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. Maraming distrito ang biglang nagkaroon ng mga bilyong-bilyong alokasyon. At marami sa mga ito ay napunta sa mga flood control projects. Kung pipigilan natin ito, baka tayo mismo ay husgahan ng bayan bilang kasabwat sa pagtatakip sa katotohanan. Lalo pang magpapabagsak sa tiwala sa gobyerno, magpapahinya ng ekonomiya, magpapalayas ng investors, magpapawala ng trabaho at magpapalalim ng kahirapan. At sa susunod na tagulan, sa bawat baha, sa bawat dilubyo, sa bawat buhay na malalagas, tayo ang sisingilin ng mamamayan. Madam Chair, hindi natin dapat katakutan ng katotohanan. Ang dapat nating katakutan ay ang pagtatakip dito. Payagan nating umusad ang investigasyon, hindi para sa Pangulo, hindi para sa atin, kundi para ipagtanggol ang konstitusyon ng Republika. Maraming salamat po.